Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 27, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area na nasa eastern section po ng Mindanao. Ito nga po ay almost stationary, no? At ayon nga sa nilabas ng European Center sa Advanced Weather Forecast, hanggang sa ngayon nga po, no, ay mababa ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at mas parehas nga ng bahagya yung magiging direksyon nito katulad ng direksyon ni bagyong Super Typhoon Karina. Ito nga lang ay mas mababa ng bahagya at ito nga po ay yung kanyang extension ng kaulapan ay apektado na po niyan yung Davao Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Dinagat Islands, Leyte, Southern Leyte, and Eastern Samar. Yan po yung extension ng kaulapan nitong low pressure area. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible na naman po tayo makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan at yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang yung southwest monsoon naman o yung hanging habagat ay patuloy nga po yung makakaapekto sa may parte ng Ilocos Region, sa may Cordillera, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Metro Manila at natitirang bahagi ng Visayas at ng Luzon. Sa ibang bahagi naman ng Mindanao, asahan naman nga po natin yung localized thunderstorm. Ito po ay hindi pa rin natin nirurule out yung possibilities na ito'y bahagyang mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo dahil nga po ito'y sa karagatan lamang dadaan at kung sakali man po ito'y mag-intensify bilang isang bagyo, ito nga po ay hanggang tropical depression lamang as of now sa ating advanced weather forecast, pero ito po ay maliit ang tsansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po dahil pagdating nga po niyan sa may eastern section ng Central Luzon, hahatakin nga po niyan yung habagat na posibleng magdala na naman ng mga pag-ulan sa may parte ng Luzon at posibleng magdulot na naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Konting kaalaman lamang po para nga po sa mga lumalabas ngayon sa social media, sa Facebook, na ang ito nga po ay posible daw na maging si Bagyong Dindo at mas malakas pa kay Bagyong Karina. Pero as of now, dito nga po sa ating nakikita sa European Center at sa inilalabas ng bagong pag-asa DOST, ito po ay mababa pa sa ngayon ang tsansa na maging isang ganap na bagyo o mas humigit pa sa lakas ni Typhoon Karina. At kaya tayo po ay maging mapanuri at para po ay bago tayo mag-share ng ating mga information na nakikita sa mga social media, ay dapat ay chine-check po muna natin para hindi po magkaroon ng ibang magdudulot ng trauma sa ating mga kababayan. Especially sa ating mga solid subscriber, kaya iba yung pag-iingat din po para po sa ating kaalaman, mas lihitimo pong pwede nating tignan ng direct ang bagong pag-asa DOST sa kanilang Facebook account at pwede rin nating i-search ang European Center at Global Forecast System Joint Typhoon Warning Center. Diyan po ay makikita natin yung mga possibilities at yung mga advanced prediction nila o yung mga pinipredict nila ng mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto o mabubuo sa ating bansa. Ngayon nga po, dito tayo sa ating rain map animation. Asahan nga natin mamayang alas 10 ng umaga. Asahan nga po natin may mga isolated rain shower sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao.
bunsod nga po yan ng extension ng kaulapan nitong low pressure area. Habang ang Luzon naman ay makulimlim ang kaulapan at may mga oras nga po no, nasisikat ang haring araw at pagdating naman po sa hapon at sa gabi mas mataas nga po yung mga posibilidad na makaranas nga po tayo ng mga biglaang pag-ulan. Mag-upisa nga po possible alauna ng tanghali ay mataas na ang tsansa ng pag-ulan sa may parte ng halos buong Visayas, northern portion ng Mindanao. Ganon din po sa may parte ng Bicol region. Dito rin po sa may Mindoro provinces. Sa may parte nga po ng Quezon, sa Laguna, Batangas, Cavite, even Metro Manila, and Bulacan ay medyo mataas ang tsansa ng mga biglaang pabugso-bugso ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Maging dito nga po sa may parte ng Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan, no, ay may tsansa rin nga po ng mga biglaang pagbuhos na mahihina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan nga po natin, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa Bicol region. Dito po sa may Visayas, northern portion pa rin po ng Mindanao. At maging dito nga po sa may northern Luzon, ay asahan nga natin may tsansa ng mga mahina at katamtamang pag-ulan sa may Ilocos Norte, sa may Abra, Apayao, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Nueva Vizcaya. Asahan din po natin sa may Aurora at Quirino ay may tsansa ng mga pag-ulan. May mga katamtamang posibilidad na pag-ulan nga rin po, no, sa parte po yan ng Nueva Ecija at sa may Tarlac. Pagdating naman po no, ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan po natin no, na mahihina at katamtamang pag-ulan na lamang yung mga posible nating maranasan. Asahan din po natin na bukas nga po ay mataas din po ang tsansa ng mga posibilidad ng pag-ulan pagdating po ng hapon o ng gabi dahil nga po sa hahatakin ng low pressure area yung habagat na magdudulot ng pag-ulan sa ating bansa. Dito na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nga po natin, no, bukas nga po ng alas 8 ng umaga na posible nga po nasa eastern section na ng Central Luzon itong low pressure area at bibilis ang kanyang pagkilos. At pagdating nga po ng hapon na asahan natin magdudulot nga po ito ng mga pag-ulan dahil nga po sa papalakasin nito yung hanging habagat. Pagdating naman ng July 29, asahan nga po natin nasa extreme northern Luzon na ito at mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa tanghali, sa hapon at sa gabi. Pagdating naman po ng July 30, asahan nga po natin na posibleng malusaw na yung low pressure area at mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa western section ng northern Luzon sa hapon po yan at sa gabi. Pagdating naman po ng July 31, dito nga po no, bahagyang kokonte yung mga posibilidad na pag-ulan. Asahan lang natin sa hapon may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pero pagdating nga po ng gabi ay unti-unti na muli gaganda ang lagay ng panahon. Pagpasok naman ng unang araw ng August, ito nga po ay sa umaga maayos at maganda ang lagay ng panahon. May mga tsansa ng mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng hapon, may mga posibilidad tayo ng thunderstorm at mahina at katamtamang pag-ulan dahil po sa habagat. Pagdating naman po ng August 2, no? Sa hapon nga po ay mataas po rin ang tsansa ng pag-ulan hanggang sa gabi may mga tsansa ng malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng August 3, sa umaga nga po ay asahan natin ay may tsansa ng pag-ulan ng parte ng Bicol region, Visayas. Pero pagdating naman po ng hapon ay mas mataas ang tsansa ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Luzon, Southern Luzon at maging sa may parte ng Visayas at Mindanao. Pagdating po ng gabi, asahan natin mataas ang tsansa no, na ito po biglang lumakas pa at magkakaroon tayo ng possible low pressure area dito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero as of now, mapapansin naman natin mababa pa naman ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo.
Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.